So for this tutorial sa ating Java, basic Java programming lang 'to. So we just need to create yung program natin na find the largest number using yung Java, Python, and C++. So we will go through sa tatlong programming language na yon. But first, ang una nating iko-cover is yung ating Java. So sa Java, ang first step na kailangan nating gawin to receive yung user input natin is gagamit tayo ng tinatawag natin na scanner. So, ang scanner, to simply explain it, ito yung magbabasa sa user input natin. When we say user input, ito yung value or data na manggagaling sa user mismo natin. Now, in scanner, meron po siyang tinatawag na variable or ito yung nag-handle sa mismong scanner natin. So, let's say, any name naman siya pwede, pero ang sa programming natin ngayon, SC yung gagamitin natin, short for scanner. Now, after nun, if you are creating a new scanner, ang syntax natin doon is mag-equal tayo and then we will create or we will include yung syntax natin na new kasi ito yung bagong scanner natin. Then, i-declare natin yung tinatawag natin na scanner kasi we're creating yung scanner natin. Then, to receive yung user input natin para ma-read natin siya, gagamit tayo ng system.in. So, in short ngayon, ito yung buong scanner natin. And, ang pangalan ng scanner na yon is SC. So, every time na gusto mo magbasa ng user input, gagamitin mo ngayon yung handle natin na SC. Now, next nun, after nyan, ang gagawin natin is magre-receive tayo ng user input. So, ang unang gagawin natin, kailangan meron tayong prompt sa screen para alam ng user kung ano yung ilalagay niya. So, para magkaroon ka ng ipiprint sa mismong screen natin, gagamit tayo ng system.out.print. So, yung syntax na yan, ginagamit natin siya para makapag-print tayo sa screen. Now, in every system.out.print natin, meron palagi siyang opening and closing parentheses. So, ang opening and closing parentheses na yan, inside it, meron po siyang double quotation. Now, kapag magpiprint ka kasi ng sequence of characters or ng mga words, kailangan po yung double quotation natin kasi string sila. Now, ang ilalagay natin dito is enter number of elements. Okay. So ngayon, kapag rinan natin yung program, ang makikita ng user natin eto, enter number of elements. Then, para hindi siya magkaroon ng error or ng red, magsi-semicolon tayo at the end ng line natin to formally say sa ating compiler na itong line of code na ito is okay na siya. Now, next naman is since ito yung makikita ng user natin, so obviously kapag nakita ng isang user yan, ang iisipin niya, kailangan niya maglagay ng data or ng value. Let's say for example, naglagay siya ng 3 dito. So ang question, saan pupunta yung 3 natin? So ang 3 na yan dapat or ang value na yan dapat pupunta siya sa tinatawag natin na variable. So ang variable natin dito, so kailangan ng mga variable natin yung tinatawag na data types. So in each variable, meron silang kanya-kanyang data types. So ngayon, ang data type natin will be int, short po yan sa integer. And mapapansin nyo, yung number natin wala naman siyang decimal. So kapag nag-declare ka ng int, ibig sabihin yan, whole number. So wala siyang decimals. So after nun, nalagay mo na yung data type. So alam na ng compiler mo ngayon na whole number yung i-receive mo. Ang problema, saan mo ilalagay yung whole number na yun? Diyan papasok yung tinatawag natin na variable. So let's say for example, ang variable mo dito n, short for number. Okay? And then, kasi ang problem natin dito, paano natin babasahin yung 3 na yan? Paano natin siya mailalagay sa variable? So malalagay natin yan through equal, tapos kukunin natin yung scanner natin.
Paste mo siya dito, then gagamit ka ng dot next int. So, why next int? So, ang next int po kasi ay para po siya sa integer. So, ibig sabihin, ang ini-scan natin ngayon ay integer po siya or yung pinapasok natin sa variable ay integer po siya. So, kapag nirun natin yung program, makikita nyo dito, ito yung enter number of elements. And pag naglagay ka ng 5 or any number na whole number, pag enter mo, i-receive yan. Mapupunta yan sa variable natin. Pero dahil wala pa yung kasunod, mag-end na yung program na ginagawa natin. So, ang next naman na gagawin natin is magkakaroon tayo ulit ng another variable. Pero ang variable na ito, tatawagin natin siyang array. So, ang array, kung hindi kayo familiar, ang array, ang pinaka-trabaho niya is to store multiple value. So, yan lang naman ang array. Ang pinaka-trabaho niya is mag-store ng multiple na value. So, kahit ilang value. And then, ang gagawin natin ngayon is gagamit tayo ng int. Since ang array po ay wala naman siyang decimals, so integer, short for whole number. And then, ang integer natin, lalagyan natin siya ng bracket. So, yan yung magsasabi na gagamit tayo ng array ngayon. So, ngayon, kailangan natin ng variable. So, let's say ang variable natin will be yung r, short for array. Then, equal natin siya sa new int natin. Okay? So, para saan to? So, dito kasi, magde-decide tayo kung gaano karami yung pwedeng ipasok natin sa array natin. Now, kapag ang ginawa ko, kinuha ko si n, pinasok ko siya dito, at nag-semicolon ako, ang ibig sabihin yan, kung 3 ang nilagay mo dito sa a number of elements, papasok yan kay n. So, ibig sabihin, ang array mo ngayon, meron siyang size of 3 numbers. Okay. So, kaya meron kang n dito with bracket. Now, kapag pinalitan mo ng 7 yan, ang size mo ngayon ay meron kang 7 numbers na space para makapag-insert sa mismong array mo. So, yun yung trabaho ng syntax na to. Next next guys, after naman nun, ang gagawin natin ngayon is we will receive yung tinatawag natin na input elements. Okay. So, sa input elements natin guys, again, gagayahin lang natin to. So, maglalagay ka lang ng system.out dito. And then, kasi dito enter number of elements. So, dito naman ang gagawin natin ang sasabihin natin sa kanya, enter the numbers. Okay, so next guys is after natin i-ask yung user natin to enter yung numbers, gagamit naman tayo ng for loop dito. Ang for loop guys, kung hindi kayo familiar, ang for loop ginagamit po natin siya para makapag-iterate sa mga numbers na meron tayo. Okay? So, after nun, ang gagawin ngayon natin is maglalagay tayo ng int dito. So, ibig sabihin, ang for loop mo ngayon is meron po siyang integer. So, ibig sabihin, numbers or whole numbers yung gagamitin natin dito. Then, I natin siya equals to 0. So, ibig sabihin, ito yung tatandaan nyo, ang I mo ngayon, ang value niya ay 0. Now, ang gagawin natin ngayon ay, tapos, ile-less than natin siya sa number ng n natin. So, bakit? Kasi guys, for example, 7 ang nilagay dito, ang for loop natin na I, dapat hanggang 7 lang yung bibilangin niya. Kasi hinahanap natin yung whole number eh. So, kailangan hanggang 7 lang yung pag-iterate niya or pag-ikot-ikot niya. Then, meron tayong I++. Ito naman, yung tinatawag natin na incrementation. So, ibig sabihin, nag-a-add ka ng value sa existing value. So, yan yung I++ natin. Now, next part na gagawin natin is inside ng input elements natin,
tatawagin natin si array ngayon. Okay, so si array natin ngayon, ang gagawin natin sa kanya is remember si array or yung variable na r natin ay array po siya. So kailangan meron din siyang bracket dito. Now guys, let's say for example, ang array natin, ang naging value niya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 value for example. So, ang for loop mo, ang pinakatrabaho niya kasi, 'pag nagwo-work kayo sa array guys, meron niyang index. So, ang index nag-i-start siya sa 0, 1, 2, 3, 4, and 5. So, sa array, always start sa 0. Yun yung index natin. Then, ito naman yung value natin na ipapasok sa mismong array natin. Then, meron tayo ditong tinatawag na for loop. So, ang for loop mo, ang sabi natin ay yung value niya. I mean variable niya. And ang value niya ay 0. So, equals to 0. So, ayan siya. So, yan ngayon yung magiging map natin, okay? Now, since ang gusto natin is ang I ay magbibilang sa mga numbers natin or magche-check sa mga numbers natin, so siya yung ilalagay natin dito sa loob ng box natin. And then, equal natin siya sa mismong scanner natin. So, sa scanner natin ngayon is, again, gagamit tayo ng dot next in. Okay. Now, ano yung purpose ng line of code na to? Let's say, for example, ang ginawa natin, number of elements ay 6. So, ibig sabihin, 6 yung value na pwede nating ilagay. At yung value na yon, eto siya. So, for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, automatic, yung mga numbers na yan, magkakaroon sila ng index. So, ang index nila per number is 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Now, since may for loop ka dito, eto si I mo ngayon, ito siya. So, for example, si user naglagay siya ng, sabi dito, enter number. So, naglagay siya ng 1. So, yung 1 na yan, papasok siya kay index 0. So, si I mo ngayon, magmo-move siya dito sa index 1 natin. So, kapag naglagay ka ng another number, dito na papasok yon. Now, for example, after nun, magmo-move dito si user ang ating I. Pag naglagay ka ng 3, ang 3 natin malalagay siya dito. Then, pag naglagay ka ng extra number, 4, 5, and 6. So, ganun yung trabaho nito. Okay? Kung i-run natin siya, check natin. So, run lang natin siya. Okay, so for example, meron kang 6. Diba? So, enter number. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, ibig sabihin, meron tayong 6 numbers na malalagay sa array natin. Now, ang next na gagawin natin, since we are looking for the highest number or largest number among the value, ang gagawin natin guys, is magkakaroon tayo ng int largest. So, variable natin ay largest at ang data type natin ay int. Okay? So, ang next na gagawin natin ngayon is after natin makuha or malagay yung variable natin, equal natin siya sa array natin. Now, hindi natin pwedeng gamitin si I kasi wala na tayo sa loob ng for loop. So, ang gagawin natin, ilalagay natin yung index 0 natin. Then, semicolon. So, anong ibig sabihin nito? Ngayon guys, kapag nakita nyo yung equal, meaning yan is we are assigning value. Okay? Now, ngayon, meron kang array 0 dito. Anong ibig sabihin yan? Ano bang value ng 0 natin? Ang value niya ay 1. So, ibig sabihin, 1 ngayon yung value dito. So, yung 1 na yan, pupunta siya kay largest. So, ang system natin, iisipin niya at first na yung largest number natin ay 1. So, yan yung magiging value ng largest mo ngayon. So, for initial value lang naman siya. Now, ang next na gagawin natin is kailangan naman natin i-read yung mga susunod na mga numbers. Kasi kung hindi natin babasahin ang mga susunod na numbers, hindi natin makikita
yung largest na numbers. So, paano natin gagawin yon? So, gagawin natin yon sa paggamit ulit natin ng for loop. Now, sa for loop natin, kailangan natin ulit ng I, equal ulit natin siya sa 1. Now, bakit 1 yung nilagay natin dito? Remember, ang I mo dito ay naka-0 na siya. So, ibig sabihin, ang I na to is nandito na siya, 0. Then, si I mo ngayon, yung next I mo naman, extra I, is equal siya sa 1. So, eto yung second for mo. So, anong gagawin natin ngayon? Isi-set natin yung second for natin dito sa index number 1. Bakit? Kino-compare kasi natin yung 1 at saka yung 2. Kung sino ba yung highest number or largest number among those two numbers. Okay? So, hindi naman kasi pwedeng dito. Pwede siya actually, pero ano yung sense, di ba? Na i-compare mo yung same number. Alam mo naman or alam naman ng program natin, no? Yung 1 is same lang naman siya sa number 1. So, ang gagawin natin, isa-set natin siya into index 1 para yung 1 at saka yung 2 ang i-compare niya. So, paano ba natin gagawin yon? Siyempre, tatapusin muna natin yung syntax natin dito. I is less than to n, then I plus plus. Then, inside ng for loop natin, kasi meron ka ng I for index 0, meron ka ng I for index 1. Kailangan mo na lang is comparing yung gagawin. So, para ma-compare mo yan, gagamit ka ng if condition. Sa if condition natin, tatawagin natin si array. Yan, so ilalagay natin siya sa loob. And then, after nun, greater than ba siya sa mismong largest natin? Yan. So, ano yung ginagawa ng condition natin dito? So, isipin nyo ulit, ano ba yung value ng array I natin? Okay? So, ang value niya ay 0. So, ibig sabihin, ang magiging ano dito, ay, dito pala tayo, no? So, ang array I natin ay, nasa na yun? Ito pala. Array I natin ay 1 siya. So, ibig sabihin, ang ginagawa natin dito ay 2. Tapos, anong value ni largest? So, yung index 0 natin will be yung 1. So, 2 is greater than 1. Yan ang question natin ngayon. Now, since alam naman natin na yung 2 is greater than siya sa 1, so kailangan palitan natin yung value ni largest, no? Using yung if natin. So, paano ba natin gagawin yon? So, ang una, tatawagin mo si largest, and then, mag-equal ka ngayon, mag-a-assign ka ng value sa kanya, then tatawagin mo ngayon ito. Yan. Then, semicolon. Okay? So, after nun, punta tayo dito sa baba. Ang gagawin naman natin is, kukuha tayo ng system.out.print. Yan. Then, ang sasabihin natin dito, lagyan lang natin siya ng ln natin. Then, sasabihin natin dito, largest number is, okay, so lalagay natin yung plus, and then, kukunin ngayon natin si largest. Kasi siya yung may hawak sa highest number natin. Okay? So, kung i-run natin yung program natin ngayon, so, ang gagawin natin is, sabihin natin 3 lang muna yung elements natin. So, ang number natin will be 5, 2, at saka 8. So, mapapansin nyo, ang largest number ngayon natin ay 8 siya. So, nangyayari yan, nag-i-iterate yan dahil dito sa mga for loops natin na 0 at saka 1. Tapos, nangyayari yung comparing dito, tapos nangyayari yung passing of value dito naman. Ito naman, yung printing natin. So, yan ngayon yung finding the largest number natin using yung array natin.